Congressman Toby Campo na po lang ako dun sa 10-year Oo. residency requirement. Alam mo, sa totoo lang, naaawa ko sa kanila na pinagdidiskitahan nila ang issue na ito. Na parang gano'n na rin ang ginawa nung mga nawawala na ng pag-asa nung tumatakbo si FPJ. Gayunpaman, tama rin naman na malaman ng ating mga kababayan ang aking tunay na pagkatao sapagkat ako'y kanilang hinalal. At wala naman po akong tinatago. Isang public document po ang COC na yan. Ngayon, sasagutin ko ito. Unang-una, bakit nakalagay 6 months and 6 years? Nakalagay po doon sa COC, resident in the Philippines before May 2013. Hindi po sinasabi by May 2013 or on May 2013. Alam mo, ang experience ko sa COMELEC, dapat nag-iingat kang mabuti. Ang ginawa ko, it was my actual residence on the day of my filing, which was in October 2012. Bakit ko napili ang 6 months and 6 years? Simple lang po. Physical presence in the Philippines, I was here 2005 pa lang. Yung mga anak ko, naka-enroll na sa paaralan, ready po ang transcripts dyan, ready din po ang titulo ng aming mga ng aking kinuhang lugar para matirhan dito. Pero nilalagay ko po yon sapagkat nung 2006 lang nabenta yung bahay namin sa Amerika. April 2006, which can be proven. So sabi ko at that time, nako, baka naman yun ang ibig nilang sabihin. Hindi ako abogado, pero ako po'y tapat at truthful at kung bibilangin mo talaga yung oras na nandito ako sa Pilipinas, lagpas pa nga po sa requirement. Kaya para po sabihin nila na kulang, marami po kaming mapapatunay na sobra pa nga at maraming magpapatunay po dyan. Pero ito na rin po ang gusto ko din sabihin. Ang pinaka nakaka-insulto sa akin ay ginamit pa nila na hindi daw ako tapat dahil hindi naman daw ako kwalipikado. Bakit hindi ko sinabi yon? Unang-una, hindi po totoo na ako'y hindi kwalipikado. Kwalipikado po ako, pero hindi pa po ako kandidato. At hanggang ngayon, ang iba may mga commercial na. Ako naman po ay nag-iisip at nagingilay-ngilay pa. Sasagutin ko naman yan kung ako po'y nag-file. At yan nga po ang kasagutan. Pangalawa, taglay ko po ang katotohanan, hindi po ako nagtatago sa inyo. Kaya nga po hindi ko po kinakailangan magtago sa likod ng isang tagapagsalita. How does that affect yung confidence niyong tumakbo since ngayon parang tinitira na kayo ng ganyan? Alam niyo po, alam ko naman darating yan eh. Sapagkat di ba nung sa tatay ko, masahol pa dyan ang ginawa sa kanya, napakasakit. Ilang taon dito si FPJ, nagbigay ng trabaho sa maraming Pilipino, tumulong at nagmahal sa kanyang kapwa, sasabihin nila hindi Pilipino. Kaya nga po, ngayon na dumating yan, sabi ko, mabuti na rin dumating yan. Mas mabuti ng pareho ang kanilang ibinabato sa amin ng aking tatay. Incompetence, lack of experience rather, hindi Filipino daw at kulang sa track record. Yan po lahat ang binato nila kay FPJ. Kanino nang gagaling yan? Hindi ba sa kanila rin ng mga dating sumuporta kay FPJ? So, kung masakit sa kanila na hindi ako sumama sa kanila, mas masakit din sa akin na sinasabi nila yon samantalang ang mga pinagkikilos nila ay taliwas naman sa kanilang mga sinasabi. So, do you believe the statement of Congressman Chanco na hindi ito sanction? Wala daw basbas, may bibigyan na. Ganyan kalaking desisyon, walang sanction. At yung sinasabi nila na hindi naman daw talaga ako inimbita, nahihiya lang daw sila, kaya sinasabi na lang daw na huwag ilabas yung issue na yon dahil ayaw daw ng ating vice-presidente. Ayun na nga yung sinasabi ko, pero handang-handa sila na ilabas yon. At isa pa po, ngayon na nalabas na, balikan na lang natin ang 2013. Sinasabi nila na inimbita nila kami sumama sa una. Totoo, inimbita nila kami. Pagkatapos noon, nilaglag rin nila kami. Hindi na nga kami nagsalita noon. Pero napakasakit po para sa akin sapagkat bagong kandidato lamang ako noon. Kulang ang aking suporta at yung mga mismong kaibigan ng tatay ko na inasahan ko sana
na maiintindihan ng aking hakbang na ako'y nasa administrasyon sapagkat sa MTRCB ako, ay ang mga una pang nagtakwil sa amin. So what do you make of this? Kapag nyo nga na hindi pa kayo nakakapag-pasya kung tatakbo, why are they doing this? Why do you believe it? Gusto ko nga, alam nyo, sa totoo lang, bakit kayo natatakot sa akin? Kung sinabi man kayong hindi kayo natatakot sa akin, hindi po itong kilos ng hindi na nababantaan. Kahit papano, sinasabi nila na hindi daw nila ginawa ito bilang paghihigante. Pero parang ang timing naman nila kung kailan ako pumirma ng committee report, na pinaninindigan ko po ang committee report na yon. At kung kailan sinabi ko na dapat humarap sila at magsalita, ilalabas sila tong issue na ito. Mabuti na rin po para sa ating mga kababayan na alam nilang wala akong tinatago. Salamat na rin sa inyo sapagkat ngayon may pagkakataon ako at dahilan para i-explika ito. May kaugnayan din po kaya yan dun sa survey dahil halos ang taas niyo rin po dun sa last survey. Alam niyo po, hindi ko alam kung ano ang nagpapaikot sa kanilang mga desisyon. Pagdating po sa mga survey, ang sinasabi ko, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa tiwala ng ating mga kababayan. Pero darating po tayo sa puntong pagdedesisyon na hindi pwedeng survey lamang ang basihan, kung hindi ano talaga ang maiaalay mo para makatulong sa pinakamahihirap nating kababayan. Yan naman po ang palagi kong sinasabi, na kung sakasakaling ako'y magdedesisyon, dapat taglay ko na po ang plano kung paano ko matutulungan ang ating bayan. Are you more encouraged to run now dahil ginaganyan ka nila, ma'am? Ito na lang po ang masasabi ko. Kung ang mga ganyang klaseng tao ang iuupo natin, sa tingin ko paurong ang magiging takbo ng ating bayan. But would you say, ma'am, this is an act of vendetta, act of revenge, yung ginawa nilang paglalabas ng presidency issue? Basta, yun nga po parang sa timing ng paglalabas nila, hindi maganda. Gayon pa man, salamat na nga rin sa kanila na inilabas na nila ito. Alam naman, unang-una ako wala akong tagapagsalita. Meron akong mga kaibigan na dumedepensa sa akin. Sino ba si Congressman Toby Tiangco? Tagapagsalita Nino. Diba? So, ganun lang naman kasimple yon. At saka yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco about residency. Siguro naman naintindihan niya rin yon. Dahil siya ay representative ng Navotas, pero yung kanyang sitwasyon mas iba pa sapagkat iba naman ang kanyang tinitirhan, hindi naman sa Navotas. Ma'am, yung issue lang, ma'am, yung ilang, ma'am, klaro lang po siya. So ano dapat yung nilagay ng takot at buwan sa residence? Anong nakalagay na? You've been living in the Philippines longer. Oh, Ano dapat ang correct? ang correct is actually early 2005. No, I think if I'm not mistaken, alam mo yung tatay ko kasi namatay 2004 So bandang huli na po yun ng December 14 na po yun. So January pa lang alam ko or mga February 2005 nandito na po ako. Mapapatunayan po yan yung mga anak ko naka-enroll na po dito ng June 2005. Bumili na po kami ng matitira namin pansamantala ng 2005 hanggang pinapatayo pa namin yung aming lilipatan. Ang bahay po ng aking nanay sa San Juan ay naiwan na po sa aming mag-ina ng namayapang aking tatay. Ang korporasyon po ng aking pamilya ay tinulungan kong maipagpatuloy noong 2005 pa lamang. In fact, pwede naman ninyong hindi nasabihin ito, yung isang network na nag-release ng pelikula ni FPJ, patuloy pong pag-uusap namin sa kanilang mga liderato as early as of that time. Kaya sila can provide that witness. As of today po, lagpas-lagpas na. In fact na, kung sasabihin nila na nagsinungaling ako doon, kulang nga yung nilagay ko Kung sakasakali nga, dapat pa mas nakatulong sa akin yon. Pero hindi nga ako abogado at teknikalidad po, parang sinasabi nila before May. That's any month. So I thought to
err on the side of prudence na it's the day of my actual filing to show that I was eligible first for Senate, and if ever, sa mga darating po na panahon, kung matutuloy man, ay talagang lagpas pa sa kinakailangan. COC nagkamali. COC lang nagkamali. Sino nagkamali? COC. Hindi ko sasabihin nagkamali. Dapat malinawan nila kasi. Ano ba talaga? Is it on May 2013 or is it before? Exactly when? So, di ba, kung ikaw ang kandidato at may tinatago ka, mas gugustuhin mo nga yung on May 2013. Ako nga sinigurado ko, October pa lang yung filing, yun na yung sa akin. Pero lahat po ng dokumento, pagbebenta po ng ari-arian sa Amerika, yan po ay mapapakita talagang April 2006. Ma'am, sorry, yung issue lang nung pagiging founding tampon, Okay. yung citizenship. How will you explain that, ma'am? Alam mo, isa pa ito, no, tungkol dito sa isang napulot na bata. Sabi ko, tatakbo man ako o hindi, ito'y aking isang advokasya. Ang ibig bang sabihin nila na ang isang batang pinulot ay hindi na pwedeng mangarap na manilbihan sa mas mataas na posisyon at walang karapatan ng parehong oportunidad sa iba. Sa tingin ko naman, ang UN Conventions on the Rights of the Child at ang UN Convention on Stateless Persons ay internationally accepted laws, katulad po ng human rights. At ang ating bansa ay tumatalima sa mga ganyang uri ng sitwasyon. Ma'am, until now, you're interested to find out sino yung tunay yung sumagot? Siyempre, di ba? Kaya nga, alam nyo, itong issue na ito, palaging may kurot ito sa puso eh. Kasi, oo, ako talaga ay nabiyayaan at nagpapasalamat na may mga magulang na nagpalaki at nagmahal sa akin. Pero balikan po natin ang umpisa niyan. Ako po ay pinamigay. Pero pinamigay naman sa paraan siguro hindi ko hinuhusgahan ang aking mga tunay na magulang. Siguro hindi nila talaga kaya nga sa simbahan na lang ako iniwan dahil may takot sa Diyos at pananalig rin. Kaya pag binabalikan yon sa mga ibang tao, maswerte kayo, malinaw sa inyo kung sino yung mga magulang ninyo. Maswerte kayo, kompleto ang mga papel ninyo at magagawa ninyo ang kahit na ano. Sa akin, yun lamang ang binabato nila sa akin na para bang dahil hindi matukoy ang aking mga magulang ay wala na akong karapatan pang mag-isip ng ano paman para manilbihan sa mas mataas na posisyon. Ako, mas gugustuhin kong i-build up nila yon. Sapagkat yon ay masasagot ko ng buong buo, nang walang itinatago at walang kasinungalingan. Sa tingin ko, sa issue na yan, hindi ako nawawalan ng tulog. Kung sakasakali man, mas napapalapit pa ako sa Diyos dahil sa pagpapasalamat sa mga biyayang na ibigay niya sa akin. Ma'am, pero intention niyo pa rin po bang hanapin talaga kung sino yung mga magulang niyo para matuldukan yung mga tanong, yung mga duda? Alam mo, Ryan, matagal ko nang ginawa yun eh. Nung 2013 nga, sabi namin siguro naman sa pagkakataon na ito, lalabas na. Pumunta ako ng Haro ilang beses. Mga kaibigan doon, tinatawagan ko. Minsan nga, halos nagmamakaawa na ako. Manong June, yung pamilya na kumuha sa akin, sabihin mo naman talaga sa akin sino. Kasi ang hirap na rin nito, no? Siyempre, nasa isip at puso ko yon, ano ba talaga nangyari. Hindi daw talaga nila alam. Ngayon, kung dumating man yan, salamat. Kung hindi man dumating, ang kinikilala kong mga magulang at habang buhay ako magpapasalamat ay dun sa nagpalaki sa akin. Gayon pa man, nagpapasalamat din ako sa aking nanay na pinili niya ang buhay. She chose life. Ma'am, sorry, I have to ask. Siyempre, you've heard about the issue ng kay Rosemary Sonora and kay Marcos. So, hindi ho, wala, no truth to that. Alam mo, unang-una, tinanong ko yung nanay ko. Ang nanay ko hindi naman magsisinungaling. Sabi niya nung panahon na yon may mga issue daw na lumalabas na gano'n. Pero ang tita ko po, na malapit ako doon, hindi talaga totoo yon. Ngayon, kung may magpapatunay na iba sa showbiz, bahala sila. Pero pinaniniwalaan ko ang aking nanay at hindi yon talaga totoo. Pero minsan, naglolokohan kami ni Senator Bongbong. Sabi ko, Senator Bongbong, hindi kita pwedeng bigyan ng special consideration sa Mama Sapano. Nahahabaan ko ang time mo ng pagtanong dahil baka mamaya mas maniwala pa sila magkapatid tayo. Eh, hindi naman totoo yun.
Ha? Para lang Anak ko, mahirap kasi yung, alam mo, yung DNA na yun, pwede, no? Pwede yun. But it's also an invasion of their privacy. Parang at this point, it's to the best of my knowledge that it is not, at kahit sa kanila hindi rin. Parang we're stooping down to that level, no? I'd rather not, and just I hope that people will accept the truth that I am stating. Mami, sa dual citizenship issue, I know you explained this before, pero nagsalita po ngayon si Atty. J.D. Bautista. Sabi niya po, ang question niya yung, sabi niya naturalized citizen daw kayo. Can you just explain lang po? Hindi. Kasi yung dual citizenship law po, malinaw yon na pag ikaw ay naging dual citizen na ng Pilipinas, you revert back to your original status. Ngayon, kung ang original status ko nga, foundling ako dito, foundling pa rin ang status ko. At kung ano man ang papanigan ng batas, at sa tingin ko naman ang batas ay kailangan protektahan ang mga naapi at ang mga mas nangangailangan. Dahil yun po ang katarungan, hindi naman po dahil sa pagbibigay ng favoritism sa iisa lamang. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin, oy, ikaw etsapuera ka sapagkat hindi namin alam ang iyong pinagmulan. Wala naman po akong krimen na ginawa, wala rin pong pagnanakaw. Sa tingin ko, kung yan ang issue na aking kailangan sagutin, magpapasalamat na lang ako. Ma'am, pero Si yung Senator Nancy Dile, may patutsada, ba't daw nag-ihele-heli pa na aminin, natatakbo, ilang buwan na lang naman daw ko at ano na yung signing mission. Ewan ko sa kanya kung sinong gusto niyang tukuyin dyan. Ano? Lahat po halos ng mga pinagsususpetsahang tatakbo, may mga commercial na po sa telebisyon. Ako naman po, kahit na nag-iikot, ang akin din pakay ay mapuntahan yung mga imbitasyon na ibinigay sa akin. Aaminin ko po, ngayon na nangyayari lahat ito, mas napapadalas ang isip ko dito at pagpaplano. Basta po kung lalabas ako, sabi nga nila, ilang percent na ba ang iyong desisyon? Sa tingin ko mga 50% at mas lalo pa nilang tinutulak na mapalapit sa 100%. Taas namin kamay mo. Ma'am, mapapahiya lang po yung sinasabing hindi kayo confident, mapapahiya lang po yung nagkita siya sa reservation. Mapapahiya lang. Hindi ko malalaman. Siyempre, ang punot dulo po niyan, korte pa rin ang magdidesisyon. Pero kami po ay kumpiyansa sa mga dokumentong pwede namin ipresenta sa korte. At ako po ay nananalig sa pagiging patas ng ating mga korte. Ma'am, sorry last na. Ma'am, yung sinasabing since hindi pa matukoy sino po yung magulang ninyo, hindi rin daw matutukoy yung nationality niyo talaga. Parang hindi totoo po yun. Kasi alam mo, tignan mo to ha. Kung meron isang taong napapagsuspetsyahan na pumatay, palaging dapat beyond a reasonable doubt na yung tao na yon ang gumawa nun bago mo hatulan. Dito sa aking sitwasyon, isang batang iniwan sa bendeta ng simbahan, duguan pa, sabi nila. Parang alanganin naman na may dalawang foreigner na may nanay na manganganak dito at hindi naman talaga Pilipino. Parang napakalayo nun. Sa tingin ko, kahit isa man lang doon sa kanila, nakakasiguro ko Pilipino. At sabi ni Senator Cheese, bakit di mo na lang sagutin? Ako, hindi Pilipino? Eh yung height ko nga, yung ilong ko, Pilipinong-Pilipino. Salamat. Thanks, ma'am.